Ang aninong duwende sa Barangay Dulonan, sa isang tahimik na sulok ng Barangay Dulonan sa Iloilo City, may isang pamilyang hindi inaasahang masasangkot sa isang kasunduan ng hindi nila alam. Ang pamilyang Villarin, sina Mateo, Clara, at ang mga anak na sina Lia at John, ay naninirahan ng tahimik hanggang sa isang gabi. Nagdesisyon si Mateo na magtanim ng puno sa likod ng bahay. "Mang Lito, elderly neighbor, wag mong gagalawin yang lupa sa likod, iho. May bantay yan. Pamahiin lang yan, nay. Wala nang ganyan ngayon." Ngunit may mga pamahiin na hindi basta-basta dapat baliwalain. Simula noong gabing iyon nagsimulang may mangyaring kakaiba. Siya'y nasa bintana. Maliit siya at pula ang mga mata. "Tigilan mo yan. Wala namang duwende." Ngunit si Clara nakita rin niya ang nilalang. Isang bangungot ang bumalot kay Mateo. Isa na yung paalala ng parusa. "Clara, John, bakit gising ka pa?" Sabi ng duwende, "Ipaluto mo daw ang itlog na may dugo." Tinawag nila si Aling Pina, ang albularyo ng barangay. Ngunit ang nakita niya ay mas malala pa sa inaakala nila. Aling Pina, hindi ito ordinaryong duwende. Isa siyang pangayaw at gusto niya ng bata. Sinubukan nilang isoli ang lupa. Nag-alay sila ng pagkain, laruan, at dasal, ngunit huli na ba ang lahat? Hating gabi. Nawalan ng kuryente. Ang katahimikan napalitan ng takot. "Patawad, hindi namin alam," isang sigaw mula sa kwarto. At sa kanilang pagtakbo, wala na si John. Hanggang ngayon, walang nakatira sa bahay ng Villarin. Sabi nila, naririnig pa rin ang iyak ng bata, kasunod ang tawa ng nilalang na hindi dapat ginising. Ang lupa ay may alaala. At ang duwende hindi kailanman lumilimot.